Naranasan mo na ba ang pagkakaroon, isang bulong sa hangin, isang nalalaman ng malalim sa loob ng iyong kaluluwa na may higit pa sa buhay na ito kaysa matugunan ang mata? Madalas nating nabubuhay ang ating buhay na napapalibutan ng isang katotohanan na nakikita, hawakan, at tikman, ngunit nananatiling walang kamali-mali na walang kamalayan sa masiglang, hindi nakikitang mundo na nakikipag-ugnay sa ating sarili. Ito ang mundo ng espiritu, isang kaharian na nakikipag-usap sa mga hukbo ng anghel, mga espiritual na laban, at mga banal na pagpapala na malalim na humuhubog sa ating mga patutunguhan at mga patutunguhan ng ating pamilya. Ngayon, galugarin natin kung paano binubuksan ng Diyos ang ating mga espiritual na mata upang makita ang nakatagong katotohanan na ito. Isang katotohanan na si Jeremias, sa Kabanata 1, Taludtod 5, ay nagsalita kung kailan ipinahayag ng Diyos ang kanyang layunin sa kanya bago siya ipinanganak. Handa ka na bang makita kung ano ang hindi magagawa ng iba? Ang aking mga kaibigan, si Marco dito, at maglakbay ng magkasama sa hindi ka panipaniwala, madalas na hindi napapansin na katotohanan, nakatira kami sa isang mundo na nakasalalay sa espiritual na aktibidad. Isipin ito isang palaging interplay sa pagitan ng mga puwersa ng ilaw at kadiliman, hindi nakikitang mga laban na naganap para sa ating mga kaluluwa. Hindi ito ilang hindi ka panipaniwala na kwento, ito ay isang malalim na katotohanan na inilarawan sa buong banal na kasulatan. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga individual na ang mga espiritual na mata ay binuksan, na nagbibigay sa kanila ng pag-access sa isang pangunawa sa katotohanan na higit pa sa mga limitasyon ng kanilang pisikal na pandama. Ang pagbubukas na ito, ang pagbabagong ito sa pananaw, ay nagbago ng kanilang buhay, nagiging takot sa pananampalataya, kawalan ng pag-asa sa pag-asa, at kawalan ng katiyakan sa walang tigil na pananalig. Ang unang hakbang sa pagbabagong anyo na paglalakbay na ito ay ang pag-unawa sa pagkakaroon ng hindi nakikita na mundo. Hindi ito isang hiwalay na sukat, ngunit sa halip ay isang layer ng katotohanan na magkasama sa ating sarili. Ang mga anghel na ministro sa amin, hindi nakikita pa rin, tulad ng inilarawan sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 14. Ang mga demonyo ay naghahangad na hadlangan tayo. Ang kanilang impluwensya ay malinis na paghabi sa ating mga saloobin at kilos. Ang mga pagpapala ng Diyos ay malayang dumadaloy, madalas sa mga paraan na hindi natin agad maiintindihan, nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang hubugin ang ating mga kalagayan at haantong tayo sa ating banal na layunin. Isipin ang hindi mabilang na mga oras na nakaranas ka ng isang tila makahimalang kaganapan, isang biglaang tagumpay, o isang sandali ng hindi maipaliwanag na patnubay. Ito ay mga sulyap sa aktibo, hindi nakikita na mundo ng espiritu. Ngayon, isaalang-alang natin kung paano binubuksan ng Diyos ang ating mga espiritual na mata. Hindi ito isang biglaang, dramatikong kaganapan para sa lahat. Para sa ilan, ito ay isang unti-unting pag-unve, isang mabagal na pagsikat ng kamalayan. Para sa iba, maaaring ito ay isang malakas, nagbabago na buhay na nakatagpo. Ngunit sa bawat kaso, nagsasangkot ito ng isang pagpayag na hanapin ang Diyos, isang gutom para sa katotohanan, at pagsuko sa kanyang kalooban. Ito ay isang proseso ng espiritual na pagbabagong anyo, isang pagpipino ng ating mga puso at isipan, na nagpapahintulot sa atin na makita ang mga espiritual na katotohanan na nakapaligid sa atin. Tandaan mo ang kwento ni Elisa at ang kanyang lingkod sa Dothan, 2 Hari Kapitulo 6. Napapaligiran ng kaaway, ang lingkod ay nakakita lamang ng labis na hukbo. Gayunman, nakita ni Elisa ang pagprotekta sa host ng mga anghel, isang katotohanan na nagbago ng takot sa walang tigil na pananampalataya. Ito ang kapangyarihan ng pagbukas ng iyong espiritual na mga mata, nakikita mo ang lampas sa agarang banta, lampas sa mga pisikal na limitasyon, at nakikita ang banal na interbensyon sa paglalaro. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay mahalaga. Isang mahalagang sandali na maaaring baguhin ang lahat. Hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng ilang mystical power, ngunit tungkol sa nakakaranas ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, isang mas malinaw na pag-unawa sa kanyang kalooban, at isang mas malaking kakayahan upang mabuhay ng isang buhay na layunin at pananampalataya. Ang pagbubukas ng iyong mga espiritual na mata ay hindi isang pasibo na karanasan, ito ay isang pagpipilian, isang desisyon na hanapin ang Diyos, upang payagan siyang ibunyag ang hindi nakikitang mundo sa iyo. Kaya, paano natin aktibong linangin ang pagiging bukas na ito, ang espiritual na paningin na ito?
Hindi ito isang mahiwagang incantation o isang lihim na ritual. Ito ay isang masigasig na hangarin ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Isipin ito tulad ng pag-aaral ng isang bagong wika. Sa una, nakikipagpunyagi ka sa mga pangunahing kaalaman, natitisod sa grammar, at maling mga salita. Ngunit sa pare-pareho ang pag-aaral, kasanayan, at paglulubog, lumitaw ang pagiging mahusay. Katulad nito, ang pagbuo ng espiritual na pangunawa ay nangangailangan ng pare-pareho ang pakikipag-ugnayan sa salita, panalangin, at pakikisama ng Diyos sa ibang mga mananampalataya. Ang regular na pag-aaral ng Biblia ay pinakamahalaga. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng mga salita, ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa banal na espiritu na maipaliwanag ang teksto, upang ipakita ang mga nakatagong kahulugan at mag-apply ng walang tiyak na mga katotohanan sa iyong kasalukuyang buhay. Manalangin para sa pag-unawa, para mabuksan ang mga mata ng iyong puso, Efeso Kapitulo 1 Versikulo 18. Hilingin sa Diyos na ibunyag ang kanyang presensya sa iyong pang-araw-araw na buhay, upang ipakita sa iyo ang kanyang kamay sa trabaho, kahit na sa tila walang kabuluhan. Hindi ito tungkol sa paghanap ng mga nakamamanghang karanasan ngunit tungkol sa pagbuo ng isang tahimik, pare-pareho ang kamalayan sa pagkakaroon ng Diyos. Isaalang-alang ang pagsasagawa ng pagmumuni-muni, hindi sa silangang kahulugan ng walang laman ang iyong isip, ngunit sa Kristiyanong pakiramdam na itutuon ang iyong mga saloobin sa Diyos, na sumasalamin sa kanyang salita, at pinapayagan ang kanyang pag-ibig na punan ang iyong puso. Ang nakatuon na pansin na ito ay tumutulong sa tahimik na ingay ng mundo, na nagpapahintulot sa iyo na marinig ang banayad na bulong ng Espiritu. Gumugol ng oras sa kalikasan, ang nilikha ng Diyos ay nagsasalita ng dami tungkol sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Alamin ang masalimuot na mga detalye, ang nakamamanghang kagandahan, at pagnilayan ang walang katapusang karunungan ng tagalikha. Bukod dito, maghanap ng pamayanan. Palibutan ng iyong sarili sa mga tao na nagsisikap din na lumago sa kanilang pananampalataya. Ibahagi ang iyong mga karanasan, hikayatin ang isa't isa, at manalangin ng magkasama. Ang bakal ay nagpapatalas ng bakal, tulad ng sinabi ng Kawikaan, Kawikaan Kapitulo 27 Versikulo 17. Ang pananagutan ng isa't isa at ibinahaging mga espiritual na paglalakbay ay napakahalaga sa prosesong ito. Ang isang sumusuporta sa komunidad ay makakatulong sa iyo na makilala ang katotohanan mula sa pagkakamali, mag-navigate ng mga hamon, at ipagdiwang ang mga tagumpay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng pakikisama sa pagpapalakas ng iyong espiritual na pandama. Tandaan, ang paglalakbay sa pagbubukas ng iyong espiritual na mga mata ay isang panghabang buhay na proseso, isang patuloy na paglalahad ng paghahayag ng Diyos sa iyong buhay. Magkakaroon ng mga oras ng kailanawan at oras ng pagkalito, mga sandali ng malalim na pananaw at mga panahon ng pag-aalinlangan. Ito ay normal. Ito ay sa mga pakikibaka na ito, ang mga oras na ito ng pagsubok, na ang iyong pananampalataya ay pinalakas at ang iyong espiritual na pangunawa ay pinino. Huwag masiraan ang loob ng mga pag-aalsa, sa halip, tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa paglaki, para sa pagpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos at patalasin ang iyong espiritual na pag-unawa. Yakapin ang paglalakbay, tiwala sa patnubay ng Diyos, at patuloy na hanapin siya ng buong puso. Ang mga gantimpala ay hindi mababago. Ang kakayahang makita ang hindi nakikitang mundo, upang maunawaan ang mga layunin ng Diyos, at mabuhay ng isang buhay na ginagabayan ng kanyang espiritu, ay isang pribilehiyo na higit na ihambing. Ang paglalakbay na ito, habang hinihingi, ay sa huli ay isang paglalakbay ng malalim na kagalakan at walang tigil na kapayapaan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga praktikal na hakbang na maaari mong gawin upang linangin ang pagiging sensitibo sa espiritu na ito. Isang malakas na tool ang journal. Huwag lamang magtala ng mga kaganapan, pagnilayan ang presensya ng Diyos sa loob ng mga kaganapang yon. Naranasan mo ba ang isang sandali ng hindi inaasahang kabaitan? Isang biglaang pakiramdam ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan? Pansinin ang mga pagkakataong ito. Tanungin ang iyong sarili, paano nagtrabaho ang Diyos sa sitwasyong ito? Ano ang itinuro niya sa akin? Ang pagsasalamin na ito ay tumutulong sa iyo na i-connecta ang mga tuldok, upang makita ang kamay ng Diyos sa pang-araw-araw na tapis area ng iyong buhay. Ito ay tulad ng pagtitipo ng isang jigsaw puzzle, ang bawat pagpasok sa iyong journal ay nagiging isang piraso,
unti-unting nagbubunyag ng isang mas malaki, mas makabuluhang larawan ng gawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pag-unawa sa tinig ng banal na espiritu. Ito ay tumatagal ng oras at kasanayan. Ito ay isang proseso ng pag-aaral upang makilala sa pagitan ng iyong sariling mga saloobin, emosyon, at banayad na gabay ng espiritu. Ang espiritu ay hindi kailanman salungat sa banal na kasulatan, iyon ay isang pangunahing prinsipyo. Kung may pakiramdam na taliwas sa salita ng Diyos, hindi ito mula sa Kanya. Bigyang pansin ang bunga ng espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pasensya, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Galatia Kapitulo 5 versikulo 22-23. Ang pag-uudyok ba sa tingin mo ay nakahanay sa mga katangiang ito? Kung gayon, mas malamang na mula sa Diyos. Kung humahantong ito sa pagkabalisa, takot, o paghuhusga, malamang na hindi ang espiritu. Humingi ng matalinong payo, maghanap ng isang mentor, isang mapagkakatiwalaang espiritual na tagapayo, isang taong maaaring mag-alok ng gabay at pananaw. Ang taong ito ay hindi kailangang maging isang pastor o pari, maaari itong maging isang kaibigan, miyembro ng pamilya, o kapwa mananampalataya na higit pa sa kanilang espiritual na paglalakbay. Makakatulong sila sa iyo na maproseso ang iyong mga karanasan, makilala ang nangunguna sa Diyos sa iyong buhay, at mag-alok ng pananagutan. Tandaan, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong sa daan. Huwag mag-atubiling humingi ng gabay kapag nahaharap sa mga mahihirap na pagpapasya o mga hamon sa espiritual. Ang isang matalinong payo ay maaaring magpaliwanag ng mga bulag na lugar at mag-alok ng isang sariwang pananaw, na tumutulong sa iyo na makita ang mga bagay na maaaring hindi mo napalampas. Bukod dito, isaalang-alang ang pagsasanay sa mga espiritual na disiplina tulad ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagkain, ito ay tungkol sa paglikha ng puwang para sa espiritual na pokus. Ito ay tungkol sa pagtalikod ng iyong pansin sa mga pisikal na pangangailangan at patungo sa mga espiritual. Maaari itong patalasin ang iyong mga pandama, na ginagawang mas nakakaapekto sa tinig ng Diyos at ang kanyang presensya. Hindi ito kailangang maging isang mahabang mabilis, kahit na ang isang maikling panahon ng pag-aayuno mula sa isang partikular na pagkain o aktibidad ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Ang susi ay intensyonalidad, isang sinasadyang kilos ng pagtabi ng oras para sa espiritual na pakikipag-isa. Pagsamahin ito sa pag-aaral ng panalangin at Biblia, at makikita mo ang iyong espiritual na pandama na matulis. Huwag matakot na lumakad sa labas ng iyong comfort zone. Ang Diyos ay madalas na gumagana sa pamamagitan ng hindi inaasahang mga kalagayan, na nagtutulak sa atin na lampas sa ating mga limitasyon. Maging bukas sa mga bagong karanasan, bagong relasyon, at mga bagong pagkakataon para sa paglaki. Yakapin ang mga hamon bilang pagkakataon na palalimin ang iyong pananampalataya at mapalawak ang iyong espiritual na kamalayan. Ang Diyos ay maaaring humantong sa iyo sa mga landas na hindi mo inaasahan, na humahantong sa mga pagtuklas at paghahayag na muling pag-unawa sa iyong pag-unawa sa kanyang pagkatao at ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Maaaring kasangkot ito sa paglilingkod sa isang bagong kapasidad sa loob ng iyong simbahan, pagsali sa gawaing misyon, o kahit na simpleng pagpapalawak ng kabaitan sa isang estranghero. Ang mga pagkilos na ito ay maaaring magbukas ng iyong mga mata sa hindi nakikita, na inilalantad ang pag-ibig ng Diyos sa trabaho sa mga hindi inaasahang lugar. Kung mas lumakad ka sa pananampalataya, mas makikita mo ang kamay ng Diyos sa trabaho, pagpapalakas ng iyong espiritual na pananaw at pagpapalalim ng iyong relasyon sa Kanya. Tandaan, ang espiritual na paglago ay hindi isang linear na proseso. Magkakaroon ng mga oras ng pag-aalinlangan, mga oras ng pagkatuyo, mga oras na naramdaman mong malayo sa Diyos. Ito ay mga normal na bahagi ng paglalakbay. Huwag masiraan ng loob kapag naranasan mo ang mga lambak na ito, sa halip, tingnan ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa mas malalim na pagmuni-muni at paglaki. Sa mga oras na ito, sumandal sa iyong pamayanan, iyong mga mentor, at iyong mga espiritual na kasanayan. Ipagpatuloy ang pagdarasal, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagsali sa mga gawa ng serbisyo. Ang mga gawa na ito, gayunpaman maliit na maaaring tila, ay panatilihin kang saligan at konektado sa pag-ibig ng Diyos.
Alalahanin ang talinghaga ng sour at ang binhi, Mateo Kapitulo 13 versikulo 1-23. Ang ilang mga buto ay nahuhulog sa mabato na lupa, ang ilan sa mga tinik, ngunit ang iba ay nahuhulog sa mayabong na lupa at gumawa ng isang napakaraming ani. Ang iyong espiritual na paglalakbay ay magkakaroon ng mabato at magulas na mga patch, ngunit tiyaga, at makikita mo ang bunga ng iyong paggawa. Ang journal ay maaaring maging isang hindi kapani-paniwalang kapakipakinabang na tool sa prosesong ito. Isulat ang iyong mga dalangin, ang iyong mga pagmumuni-muni sa banal na kasulatan, ang iyong mga karanasan sa pagkakaroon ng Diyos, at maging ang iyong mga pagdududa at takot. Sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong mga saloobin at damdamin sa papel, lumilikha ka ng isang talaan ng iyong espiritual na paglalakbay, na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang iyong paglaki at makilala ang mga pattern sa iyong relasyon sa Diyos. Ito ay isang paraan upang maproseso ang iyong emosyon, upang makakuha ng kailanawan, at makita ang katapatan ng Diyos sa buong buhay mo. Ang pagbabalik tanaw sa iyong mga entry sa journal ay maaaring magbunyag kung hanggang saan ka dumating, pinalakas ang iyong pananampalataya at paalalahanan ka sa walang tigil na pag-ibig at gabay ng Diyos. Isaalang-alang din ang kahalagahan ng pasasalamat. Gumawa ng isang malay-tao na pagsisikap na mapansin at pahalagahan ang mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit. Ang isang nagpapasalamat na puso ay isang malugod na puso, mas bukas sa pagtanggap ng biyaya at gabay ng Diyos. Maglaan ng oras bawat araw upang pagnilayan ang mga bagay na nagpapasalamat ka, maging ang kagandahan ng kalikasan, pag-ibig ng pamilya at mga kaibigan, o simpleng regalo ng ibang araw. Ang pagpapahayag ng pasasalamat, sa pamamagitan ng panalangin o pag-journal, ay nagpapalakas sa iyong koneksyon sa Diyos at nagtataguyod ng diwa ng kasiyahan at kapayapaan. Tandaan, ang pag-ibig ng Diyos ay palaging naroroon, kahit nasa gitna ng mga hamon. Ang paglilinang ng isang espiritu ng pasasalamat ay tumutulong sa iyo na makita ang pag-ibig na ito ng mas malinaw. Sa wakas, tandaan ang kapangyarihan ng kapatawaran. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkakamali at pagkukulang, at patawarin ang iba na nasaktan ka. Ang paghawak sa sama ng loob at kapaitan ay hahadlangan lamang ang iyong espiritual na paglaki. Ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagkumbinsi ng mga nakakapinsalang kilos, ito ay tungkol sa pagpapakawala ng pasanin ng galit at kapaitan. Palayain ang iyong sarili upang maranasan ang pag-ibig at biyaya ng Diyos ng lubusan. Ito ay isang malakas na gawa ng pagpapalabas ng kontrol at pagtitiwala sa hustisya at awa ng Diyos. Pinapayagan ka ng kapatawaran na sumulong, magpagaling, at maranasan ang pagbabago ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos sa iyong buhay. Manalangin para sa mga taong nagkamali sa iyo, humiling sa Diyos na tulungan kang makita sila sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ang prosesong ito ng kapatawaran ay hindi lamang makikinabang sa mga pinatawad mo, ngunit sa huli ay pagpapalain ka rin. Ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa espiritual na kapanahunan at isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Patuloy ang paglalakbay, isang proseso ng patuloy na pag-aaral at paglaki. Yakapin ang mga hamon, ipagdiwang ang mga tagumpay, at hindi kailanman maliitin ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi isang lahi, ito ay isang marathon. Mayroong mga oras na sa tingin mo ay labis na nasasaktan, nasiraan ng loob, o kahit na tinukso na sumuko. Ito ay mga normal na bahagi ng proseso. Huwag matakot na humingi ng suporta mula sa mga kapwa mananampalataya, isang tagapayo, o isang espiritual na direktor. Ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka at pagtatagumpay sa iba ay maaaring magbigay ng paghihikayat, pananaw, at isang pakiramdam ng komunidad. Maghanap ng isang pamayanan ng simbahan o pananampalataya na sumasalamin sa iyo, isang lugar kung saan maaari kang kumonekta sa iba na nagbabahagi ng iyong mga paniniwala at maaaring mag-alok ng suporta at gabay. Ang pagsasama at ibinahaging mga karanasan sa loob ng isang pamayanan ay maaaring maging napakahalaga sa mga mapaghamong oras. Isaalang-alang ang kahalagahan ng mga espiritual na disiplina. Ang mga ito ay hindi tungkol sa mahigpit na pagsunod sa mga patakaran, ngunit sa halip tungkol sa mga kasanayan na nagtatanim ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang panalangin, syempre, ay pangunahin. Ngunit galugarin ng iba't ibang anyo ng panalangin, pagmumuni-muni ng panalangin, intercessory panalangin, panalangin ng petisyon.
Eksperimento upang malaman kung ano ang pinaka-resonate sa iyo. Katulad nito, galugarin ang iba't ibang mga paraan ng pakikipag-ugnay sa banal na kasulatan. Basahin ito ng dahan-dahan, pagmumuni-muni, pinapayagan ang mga salita na lumubog sa iyong puso. Isaalang-alang ang paggamit ng isang Biblia sa pag-aaral o pagsali sa isang pangkat ng pag-aaral sa Biblia upang mapalalim ang iyong pag-unawa. Ang paglilingkod sa iba ay isa pang mahalagang espiritual na disiplina. Maghanap ng mga pagkakataong maglingkod sa mga nangangailangan, kung nagboluntaryo ito sa isang kusina ng sopas, bumibisita sa may sakit, o nag-aalok lamang ng isang pakikinig sa isang kaibigan. Ang mga gawa ng serbisyo ay hindi lamang makikinabang sa mga pinaglilingkuran natin ngunit binabago din ang ating sariling mga puso, pagbubukas sa atin sa pag-ibig at biyaya ng Diyos sa malalim na paraan. Kapag nakatuon tayo sa mga pangangailangan ng iba, mas malamang na tayo ay maubos ng ating sariling mga pagkabalisa at alalahanin. Ang panlabas na focus na ito ay tumutulong sa atin na lumago sa espiritual at magtataguyod ng isang pagpapakumbaba at pakikiramay. Alalahanin ang talinghaga ng mabuting Samaritano ito ay isang malakas na paalala ng kahalagahan ng pagpapalawak ng pag-ibig at pakikiramay sa lahat, anuman ang kanilang background o pangyayari. Ang pag-aayuno, habang hindi laging komportable, ay maaaring maging isang malakas na disiplina sa espiritu. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa pagkain, ito ay tungkol sa paglikha ng puwang para sa espiritual na pagmuni-muni at pagpapalalim ng ating pag-asa sa Diyos. Makakatulong ito sa atin na ituon ang ating pansin sa panalangin at linangin ang isang higit na pakiramdam ng pagpapakumbaba. Pinapayagan kaming maranasan ang kahinaan na madalas na nauna sa isang mas malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Isaalang-alang ang pagsasama ng mga regular na panahon ng pag-aayuno, kahit na sa loob lamang ng ilang oras, upang linangin ang disiplina na ito. Tandaan na kumonsulta sa iyong doktor bago magsimula sa anumang pinalawig na mabilis. Sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng pangangalaga sa sarili. Ang espiritual na paglaki ay hindi lamang tungkol sa ating kaugnayan sa Diyos, tungkol din ito sa ating relasyon sa ating sarili. Alagaan ang iyong pisikal, emosyonal, at kagalingan sa kaisipan. Kumuha ng sapat na pagtulog, kumain ng malusog na pagkain, regular na mag-ehersisyo, at makisali sa mga aktibidad na nagdadala sa iyo ng kagalakan at pagpapahinga. Ang burnout ay isang tunay na panganib sa aming abalang buhay. Ang paggawa ng oras para sa pangangalaga sa sarili ay mahalaga para sa pagpapanatili ng ating espiritual na sigla. Kapag kami ay mahusay na kotse, mas mahusay tayong kagamitan upang maglingkod sa Diyos at sa iba pa. Ang balanse na ito ay mahalaga para sa isang napapanatiling at nagpayaman sa espiritual na paglalakbay. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay personal. Walang one-size-fits-lahat ng diskarte sa espiritual na paglaki. Ano ang gumagana para sa isang tao ay maaaring hindi gumana para sa isa pa. Huwag matakot na mag-eksperimento, subukan ang iba't ibang mga kasanayan, at hanapin kung ano ang tunay na nagpapalusog sa iyong kaluluwa. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ang espiritual na paglago ay isang unti-unting proseso, hindi isang lahi. Magkakaroon ng mga oras ng mahusay na pag-unlad, at mga oras na sa tingin mo ay natigil o kahit na hindi gumagalaw. Okay lang yun. Ito ay bahagi ng paglalakbay. Huwag mawala ng pag-asa. Patuloy na magpakita, patuloy na magsagawa ng mga disiplinang ito, at patuloy na naghahanap ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Isaalang-alang ang journal bilang isa pang mahalagang tool. Ang pagsulat ng iyong mga saloobin, panalangin, at pagmuni-muni ay maaaring maging hindi ka panipaniwalang kapakipakinabang sa pagproseso ng iyong mga karanasan at pagpapalalim ng iyong pag-unawa sa iyong espiritual na paglalakbay. Pinapayagan ka nitong subaybayan ang iyong paglaki, kilalanin ang mga pattern, at makakuha ng kailanawan sa iyong relasyon sa Diyos. Maaari mong gamitin ang iyong journal upang i-record ang iyong mga panalangin, ang iyong mga pananaw mula sa banal na kasulatan, ang iyong mga pagmumuni-muni sa iyong mga gawa ng serbisyo, o simpleng damdamin at emosyon. Ito ay nagiging isang puwang para sa matapat na pagmuni-muni sa sarili at isang talaan ng iyong espiritual na pag-unlad. Ang katahimikan at pag-iisa ay madalas na hindi napapansin, ngunit mahalaga ang mga ito para sa espiritual na paglaki. Sa aming abala, maingay na mundo, madaling maging labis at may disconnect mula sa ating sarili at mula sa Diyos.
Gumawa ng oras para sa katahimikan at pag-iisa kahit na ilang minuto lamang bawat araw upang lumikha ng puwang para sa Diyos na makipag-usap sa iyo. Maaari itong kasangkot sa paggastos ng oras sa kalikasan, pagninilay-nilay, o simpleng pag-upo ng tahimik sa isang mapayapang lugar. Sa katahimikan, maaari kang makahanap ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos, isang mas malinaw na pag-unawa sa iyong sarili, at isang nabagong pakiramdam ng kapayapaan. Ang sinasadyang tahimik na oras na ito ay nagbibigay daan para sa introspection at magbubukas ng pintuan para sa banal na patnubay. Mahalaga rin ang pamayanan. Palibutan ang iyong sarili sa mga taong sumusuporta sa iyong espiritual na paglaki at humahamon sa iyo na lumago. Maghanap ng isang simbahan o espiritual na pamayanan na sumasalamin sa iyo at aktibong lumahok sa buhay nito. Ibahagi ang iyong pananampalataya sa iba, at payagan ng iba na ibahagi ang mga ito sa iyo. Ang suporta sa isa't isa na ito ay maaaring maging napakahalaga sa mga oras ng kahirapan o pag-aalinlangan. Tandaan, hindi namin sinadya na maglakad ng mag-isa sa paglalakbay na ito. Ang pagsasama at suporta ng isang pamayanan ay maaaring palakasin ang iyong pananampalataya at magbigay ng paghihikayat na kinakailangan upang magtitiyaga. Maghanap ng mga pagkakataon upang kumonekta sa mga katulad na pag-iisip ng mga individual, pagbabahagi ng iyong mga karanasan at pag-aaral mula sa kanila. Sa wakas, tandaan na ang espiritual na paglago ay isang panghabang buhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Laging may higit na matutunan, higit pa upang maranasan, at higit pa upang lumaki. Yakapin ang proseso, ipagdiwang ang iyong pag-unlad, at manatiling bukas sa patnubay ng Diyos sa buong buhay mo. Maging mapagpasensya sa iyong sarili at sa iba pa, at tandaan na ang pag-ibig ng Diyos ay palaging naroroon, kahit nasa gitna ng mga hamon at pakikibaka. Linangin ang isang espiritu ng pasasalamat, kinikilala ang mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit. Ang saloobin ng pasasalamat na ito ay magpapalalim sa iyong pagpapahalaga sa kabutihan ng Diyos at palakasin ang iyong pananampalataya. Ang patuloy na proseso ng paglago at pag-aaral ay isang testamento sa patuloy na paglalahad ng biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Yakapin ang paglalakbay. Ngayon, suriin natin ang isang maliit na mas malalim sa ilang mga praktikal na aplikasyon ng mga alituntuning ito. Napag-usapan natin ang tungkol sa journal, katahimikan, at pamayanan, ngunit paano natin isasama ang mga ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Hindi laging madali, alam ko. Ang buhay ay nagiging abala, ang mga pagkagambala ay dumami, at kung minsan ang huling bagay na sa tingin namin ay ang pag-upo sa tahimik na pagmumuni-muni. Ngunit ang mga gantimpala ay hindi mababago. Magsimula tayo sa journal. Huwag makaramdam ng pressure na magsulat ng mga pahina at pahina araw-araw. Kahit na ang ilang mga pangungusap ay maaaring hindi ka pani-paniwalang makapangyarihan. Marahil ay nagsisimula ka sa pamamagitan lamang ng paglista ng 3 bagay na nagpapasalamat ka. Ang simpleng gawa ng pasasalamat ay maaaring ilipat ang iyong pananaw at ituon ang iyong puso sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. O, marahil ay sumasalamin ka sa isang tiyak na kaganapan mula sa araw, isang mapaghamong pakikipag-ugnay, isang sandali ng kagalakan, isang oras na naramdaman mo ang pagkakaroon ng Diyos. Galugarin ang iyong mga damdamin na nakapaligid sa kaganapang yun. Ano ang natutunan mo? Paano nagtrabaho ang Diyos sa sitwasyon? Huwag ay censor ang iyong sarili, maging matapat at mahina sa iyong sarili sa pahina. Ang hilaw na katapatan na ito ay susi sa pag-unlock ng mas malalim na pag-unawa. Isaalang-alang ang paggamit ng mga senadoryas upang gabayan ang iyong mga pagmumuni-muni. Ang mga tanong tulad ng, ano ang itinuturo sa akin ng Diyos ngayon? Saan ko naramdaman ang presensya ng Diyos? O, ano ang isang lugar kung saan kailangan kong lumago sa espiritual? Maaaring maging mahusay na mga panimulang puntos. Maaari ka ring gumamit ng mga taludtod ng banal na kasulatan bilang mga senadoryas, nagmumuni-muni sa kanilang kahulugan at kung paano ito nauugnay sa iyong buhay. Tandaan, ang iyong journal ay isang sagradong puwang, isang pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos. Wala nang ibang kailangang makita ito, kaya maging ganap na bukas at tunay. Tungkol sa katahimikan at pag-iisa, mag-eksperimento sa iba't ibang mga kasanayan upang mahanap kung ano ang pinakamahusay para sa iyo. Marahil ay nagsisimula ka lamang sa 5 minuto ng tahimik na pagmumuni-muni tuwing umaga. Tumutok sa iyong hininga,
o ulitin ang isang simpleng panalangin o pagpapatunay. Unti-unting dagdagan ng oras habang ikaw ay naging mas komportable sa kasanayan. Ang kalikasan ay maaaring maging isang malakas na kaalyado sa paghahanap ng katahimikan. Maglakad-lakad sa kakahuyan, umupo sa tabi ng karagatan, o simpleng tumingin sa mga bituin. Payagan ang kagandahan ng paglikha upang punan ka ng gulat at pagtataka, na nagpapaalala sa iyo ng napakalawak na kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos. Ang paghahanap ng isang sumusuporta sa komunidad ay mahalaga, ngunit hindi ito nangangahulugang sumali sa isang malaking simbahan. Maaari itong maging isang maliit na grupo ng mga kaibigan na nagbabahagi ng iyong pananampalataya, isang relasyon sa pagmimina sa isang tao na mas may karanasan sa kanilang espiritual na paglalakbay, o kahit na isang online na pamayanan na nakatuon sa espiritual na paglaki. Ang susi ay ang paghahanap ng mga taong nagpapalaki at naghihikayat sa iyo, na may pananagutan sa iyo, at nag-aalok ng isang ligtas na puwang para sa kahinaan at katapatan. Huwag matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo ito. Ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka at pagtatagumpay sa iba ay maaaring palakasin ang iyong pananampalataya at tulungan kang mag-navigate ng mga mapaghamong oras. Alalahanin ang talinghaga ng mga talento, tinawag tayo upang ibahagi ang aming mga regalo at suportahan ang bawat isa sa aming paglaki. Ang suporta sa isa't isa ay isang malakas na testamento sa aming ibinahaging pananampalataya at paglalakbay. Isaalang-alang ang aktibong naghahanap ng mga pagkakataon para sa serbisyo, ang pagtulong sa iba ay madalas na humahantong sa hindi inaasahang mga pagpapala at isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang aktibong pakikilahok sa iyong pamayanan ay tumutulong na palakasin ang iyong pananampalataya at nagbibigay ng isang nasasalat na paraan upang maipahayag ang iyong pasasalamat. Tandaan, ito ay isang paglalakbay, hindi isang lahi. Magkakaroon ng pag-aalsa, mga sandali ng pag-aalinlangan at sandali ng malalim na pananampalataya. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ipagdiwang ang iyong pag-unlad, at huwag tumigil sa paghahanap ng isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Ang landas sa espiritual na paglaki ay natatangi sa bawat individual, kaya yakapin ang iyong sariling paglalakbay na may biyaya at pasasalamat. Ang kagandahan ng paglalakbay na ito ay nakasalalay sa patuloy na paglalahad ng pag-ibig at biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Kung mas hinahanap mo siya, mas mauunawaan mo ang kanyang pagmamahal sa iyo at sa layunin na mayroon siya para sa iyong buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa pagtagumpayan ng mga hadlang. Ang paglago ng espiritu ay hindi palaging isang makinis, paitaas na tilapon. Makakatagpo ka ng mga hamon, sandali ng pag-aalinlangan, at marahil kahit na mga panahon ng espiritual na pagkatuyo. Ito ay sa mga oras na ito na ang iyong pangako sa iyong pananampalataya ay tunay na masuri. Huwag mawala ng pag-asa kung nahihirapan ka. Ang mga paghihirap na ito ay mga pagkakataon para sa paglaki, pagkakataon na palalimin ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at ang iyong relasyon sa Diyos. Isipin ang mga ito bilang pagpino ng mga apoy, paglilinis ng iyong pananampalataya at pinalakas ito. Ang isang karaniwang balakid ay ang tukso na ihambing ang iyong sarili sa iba. Ang social media, lalo na, ay maaaring maggasolina ng hindi malusog na paghahambing na ito. Nakikita nating maingat na na-created ang mga imahe ng iba na tila perpektong espiritual na buhay at nagsisimulang tanungin ang aming sariling pag-unlad. Tandaan, ang paglalakbay ng lahat ay natatangi. Walang solong sukatan ng tagumpay sa espiritual. Tumutok sa iyong sariling paglaki, hindi sa ibang tao. Ipagdiwang ang iyong sariling mga tagumpay, kahit gaano kaliit ang maaaring tila. At tandaan, ang nakikita mo sa social media ay madalas na isang highlight reel lamang, hindi ang buong kwento. Ang isa pang sagabal ay ang pakikibaka na may pagdududa. Ito ay perpektong natural na tanungin ang iyong pananampalataya sa mga oras. Ang pag-aalinlangan ay hindi kinakailangan isang tanda ng kahinaan, maaari itong maging isang catalysta para sa mas malalim na pag-unawa. Huwag sugpuin ang iyong mga pagdududa, sa halip, galugarin ang mga ito. Journal tungkol sa kanila, manalangin tungkol sa kanila, makipag-usap sa isang mapagkakatiwalaang espiritual na tagapayo tungkol sa kanila. Sa pamamagitan ng matapat na pagmuni-muni at panalangin, madalas kang makahanap ng mga sagot at palakasin ang iyong pananampalataya. Isaalang-alang ang mga kwento ng mga figure sa Biblia na nakipagbuno sa pag-aalinlangan,
kahit na natagpuan nila ang lakas at binago ang pananampalataya sa pamamagitan ng tiyaga. Ang pagharap sa tukso ay isa pang makabuluhang hamon. Lahat tayo ay nahaharap sa mga tukso, at ang pagtagumpayan sa kanila ay nangangailangan ng malay-tao na pagsisikap at pag-asa sa biyaya ng Diyos. Bumuo ng mga diskarte para sa paglaban sa tukso. Maaaring kasangkot ito sa pag-iwas sa mga sitwasyon na tuksuhin ka, naghahanap ng pananagutan mula sa iba, o makisali sa mga aktibidad na nagpapalakas sa iyong espiritual na paglutas. Alalahanin na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas upang malampasan ang anumang tukso. Sumandal sa Kanya para sa gabay at suporta. Ang panalangin, pagbabasa ng banal na kasulatan, at pagninilay ay maaaring maging malakas na tool sa laban na ito. Alalahanin ang pangako ng tulong ng Diyos, hindi niya tayo iniwan mag-isa sa ating mga pakikibaka. Sa wakas, tandaan ang kahalagahan ng kapatawaran. Ang pagpapatawad sa iba, at ang pinakamahalaga, pagpapatawad sa iyong sarili, ay mahalaga para sa espiritual na paglaki. Ang paghawak sa sama ng loob at galit ay nasasaktan ka lang. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pag-condemn ng mga maling pagkilos, nangangahulugan ito na ilabas ang pasanin ng galit at kapaitan. Ito ay isang freeing act na nagbibigay daan sa iyo upang sumulong at maranasan ang kapayapaan na nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Humingi ng tulong sa Diyos sa pagpapakawalas sa mga nakaraan na sakit at yakapin ang isang diwa ng pakikiramay at pag-unawa. Tandaan, ang kapatawaran ay isang regalo na ibinibigay mo sa iyong sarili hanggat ito ay isang regalo na ibinibigay mo sa iba. Ito ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagpapagaling at isang pundasyon ng espiritual na kapanahunan. Ang aktibong hangarin na ito ng kapatawaran ay magbubukas ng mas malalim na kapayapaan at magbibigay daan sa iyo upang sumulong sa iyong paglalakbay na may nabagong lakas at isang mas malinaw na focus. Ngayon, pag-usapan natin ang kahalagahan ng pamayanan sa iyong espiritual na paglalakbay. Madaling isipin ito bilang isang nag-iisa na hangarin, isang personal na paghahanap para sa paliwanag, ngunit isang maling kuro-kuro. Ang totoong espiritual na paglago ay madalas na umunlad sa loob ng isang sumusuporta sa komunidad. Isipin ang unang simbahan, hindi lamang sila mga individual na nagtitipon para sa mga serbisyo, sila ay isang malapit na pangkat, na sumusuporta sa bawat isa, nagdarasal para sa isa't isa, na nagbabahagi ng kanilang mga pakikibaka at pagtatagumpay. Ang pakiramdam ng pag-aari, ng ibinahaging layunin, ay napakahalaga. Ang paghahanap ng isang pamayanan ay hindi nangangahulugang sumali sa isang malaki, formal na simbahan. Maaari itong maging isang maliit na grupo, isang pag-aaral sa Biblia, isang bilog ng pagmumuni-muni, o kahit na isang malapit na pangkat ng mga kaibigan na nagbabahagi ng iyong mga halaga at sumusuporta sa iyong espiritual na paglaki. Ang susi ay ang paghahanap ng mga taong nauunawaan ang iyong paglalakbay, na maaaring mag-alok ng paghihikayat at pananagutan, at kung sino ang maaaring magbahagi ng iyong mga pasanin at ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ang pamayanan na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang kaligtasan sa net, isang lugar kung saan maaari kang masugatan, kung saan maaari mong aminin ang iyong mga kahinaan ng walang paghuhusga, at kung saan maaari mong matanggap ang pag-ibig at suporta na kailangan mong magtitiyaga. Ang pakiramdam ng pamayanan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap, ito rin ay tungkol sa pagbibigay. Ang paglilingkod sa iba, nag-aalok ng suporta, at pagbabahagi ng iyong mga regalo sa iyong pamayanan ay mga mahahalagang aspeto ng espiritual na paglaki. Kapag nakatuon tayo sa iba, inililipat natin ang ating pananaw na malayo sa ating sariling mga pakikibaka at pagkabalisa, at natuklasan natin ang isang mas malalim na pakiramdam ng layunin at kahulugan. Ang mga gawa ng serbisyo, malaki o maliit, ay maaaring hindi kapani-pani walang pagtupad at makakatulong sa amin na kumonekta sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Mag-isip tungkol sa pagboluntaryo sa isang walang tirahan na tirahan, pag-mentor ng isang kabataan, o simpleng pag-aalok ng isang pakikinig na tainga sa isang kaibigan na nangangailangan. Ang mga gawaing ito ng serbisyo ay nagpapalusog hindi lamang sa tatanggap kundi pati na rin ang nagbibigay, na nagpapasigla ng pakikiramay, empatiya, at isang mas malalim na koneksyon sa banal. Ang isa pang mahalagang elemento ay ang pagsasagawa ng pasasalamat. Ang paggugol ng oras sa bawat araw upang pagnilayan ang mga pagpapala sa iyong buhay, kapwa malaki at maliit, ay maaaring malalim na makakaapekto sa iyong espiritual na kagalingan.
Inilipat nito ang iyong focus mula sa kung ano ang kulang sa kung ano ang mayroon ka, pag-aalaga ng kasiyahan at isang pakiramdam ng kasaganaan. Panatilihin ang isang journal ng pasasalamat, gumawa ng isang punto ng pagpapahayag ng iyong pasasalamat sa iba, o simpleng maglaan ng ilang sandali bawat araw upang pagnilayan ang magagandang bagay sa iyong buhay. Ang pagsasanay na ito ay tumutulong na linangin ang isang positibong mindset, pagbabawas ng stress at pagkabalisa, at pagbubukas ka hanggang sa makaranas ng kagalakan at kapayapaan na nagmumula sa isang mas malalim na koneksyon sa Diyos. Alalahanin ang mga simpleng bagay, ang init ng araw sa iyong mukha, ang pagtawa ng isang mahal sa buhay, ang kagandahan ng kalikasan. Ito ang lahat ng mga regalo na mamahalin at pahalagahan. Ang paglilinang ng pasasalamat ay isang malakas na tool sa pag-aalaga ng iyong espiritual na buhay. Ito ay isang pang-araw-araw na kasanayan na nagbubunga ng hindi mababago na mga gantimpala. Gawin itong isang malay-tao na pagsisikap, at makikita mo ang iyong sarili na lalong umaabot sa mga pagpapala na nakapaligid sa iyo. At sa wakas, huwag maliitin ang kapangyarihan ng pagmuni-muni sa sarili. Hindi ito tungkol sa pagpuna sa sarili, ito ay tungkol sa matapat na pagsisiyasat. Ang paggugol ng oras para sa tahimik na pagmumuni-muni, journal, o pagmumuni-muni ay nagbibigay daan sa iyo upang suriin ang iyong mga saloobin, damdamin, at kilos. Ito ay isang pagkakataon upang makilala ang mga pattern, maunawaan ang iyong mga pagganyak, at makakuha ng kailanawan sa iyong espiritual na landas. Tanungin ang iyong sarili ng mga mahihirap na katanungan, ano ang aking mga halaga? Ano ang aking lakas at kahinaan? Saan ko nilalabanan ang paglaki? Ano ang aking takot na pinipigilan ako? Ang mga matapat na sagot sa mga katanungang ito ay maaaring hindi ka pani-paniwalang may pag-unawa at makakatulong sa iyo na gumawa ng mga malay-tao na mga pagpipilian na nakahanay sa iyong mga espiritual na layunin. Ang prosesong ito ng pagmuni-muni sa sarili ay maaaring tulungan ng mga kasanayan tulad ng pag-iisip. Ang pag-iisip ay nagsasangkot ng pagbibigay pansin sa kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga. Ito ay tungkol sa pag-obserba ng iyong mga saloobin at damdamin habang sila ay bumangon, nang hindi dinala sa kanila. Kahit na ang ilang minuto ng pang-araw-araw na kasanayan sa pag-iisip ay maaaring makabuluhang bawasan ng stress at pagkabalisa, at linangin ang isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Maraming mga gabay na pagmumuni-muni na magagamit sa online o sa pamamagitan ng mga app, na maaaring maging isang mahusay na paraan upang magsimula. Tandaan, ang espiritual na paglago ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Magkakaroon ng pag-aalsa, mga sandali ng kailanawan at sandali ng pagkalito. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, ipagdiwang ang iyong pag-unlad, at huwag matakot na humingi ng tulong kapag kailangan mo ito. Ang landas ay natatangi sa bawat individual, kaya walang tama o maling paraan upang mapalago ang espiritual. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manatiling bukas, mausisa, at nakatuon sa proseso. Yakapin ang mga hamon, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at patuloy na sumulong. Ang iyong espiritual na paglalakbay ay isang panghabambuhay na pakikipagsapalaran, na puno ng mga pagkakataon para sa paglaki, pagtuklas, at malalim na koneksyon. Ito ay isang proseso ng patuloy na pag-aaral at pagtuklas sa sarili, isang landas na unti-unting nagbubukas, na naghahayag ng mga bagong pananaw at pananaw habang naglalakbay ka. At ito ay isang paglalakbay na pinakamahusay na isinasagawa ng may kamangha-mangha at pagiging bukas sa mga posibilidad na nasa unahan. Kaya, anong mga kasanayan ang isasama mo sa iyong buhay upang palalimin ang iyong espiritual na koneksyon? Upang ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pagtuklas sa sarili at espiritual na paglago, mag-subscribe sa channel, buhayin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa paglilinang ng panloob na kapayapaan, at sumali sa akin sa susunod habang ginalugad namin ang mas malakas na pamamaraan. Hanggang sa pagkatapos, ang kapayapaan ay sumainyo. Ang kaibigan mo, Marco.